panibagong lugto na naman ang ating vlog. O nga pala si Odari, ang inyong maskerap. Panoorin nyo to mula umpisa hanggang dulo. Ang gagawin nga pala natin ngayon ay magkukumber pickling tayo, guys. Ito nga pala yung mga tira naming pipino nung nakaraan. So dahil medyo lumalambot na siya, para hindi masira, gawin na natin pickles ang ating cucumber. So yung iba, 'di ba, kapag nagpipickle sila, yung isang buo ilalagay nila sa bottle. Pero ako, naisip ko na hiwain ko ng maliliit para kapag nagprito kami or kahit anong prito, ready na hindi na namin hihiwain pa ng maliliit. Siyempre, dito naman sa atin sa Pilipinas, masyadong malalaki yung mga cucumber. Hindi naman kasing laki ng mga cucumber sa ibang bansa, hindi ba? So, ayan, alaalis ko yung buto. Depende naman sa tao kung gusto ninyong alisin yan o ayaw ninyo. So, ako kasi mas gusto ko na inaalis yung buto kasi ayoko kasi na kinakain yung buto ng cucumber. Kahit yung kamatis, inaalis ko din yung buto. Depende sa inyo kung aalisin nyo yan o hindi. Tapos yan, simulan natin yan, nahihiwain natin ng maliliit. Pwede naman ninyo hiwain yan ng pahaba na parang price yung style. Depende sa inyo kung anong gusto ninyong trip. So dahil yan ang trip ko yan. So yan, hiwain lang natin ng pahaba yan. Tapos hiwain natin ng mga square cut. Depende sa inyo kung anong trip ninyo. Kaya ako, ang trip ko is square cut. Pagkatapos ko nga palang hiwain, diniretso ko na dyan sa malinis na bote. Yung bote na yan, yun din yung pinaglagyan dati na nabili kong pickle sa SNR. Peke naman. So, ayan. Diyan natin ilagay ang ating pickles. Akala ko nga masyadong marami pa yung cucumber namin. So, akala ko mapupuno ko pa yung bote. Di na pala. Unti na rin naman pala yung natira naming pipino. At least wala tayong masasayang. Kasi yan, kahit na itambak mo ng ilang buwan sa rep mo, pickles pa rin yan. Diba? Kasi ngayon masyadong mura yung mga gulay. Marami akong napapanood sa balita na natatapon lang dahil oversupply. So mas maganda na gawin natin na preservative yung ganitong pickling. Lalo na yung mga gulay na pwede natin gawing pickles. Diba? Para hindi masayang at hindi din naman masayang yung mga pagod ng mga farmers natin na nagtatanim pagkatapos masisiraan lang sila. Kaya habang mura yung gulay, bumibili kami ng marami. Pagkatapos, ang ginagawa namin, ipinipreserve namin yan. Sa susunod na vlog ko, papakita ko naman kung paano ko i-preserve yung ibang gulay kapag marami kaming binibili. Sa palengke kasi, hindi naman kami bumibili ng 1 o 2 piraso lang na gulay. Ito kasi sa Baguio, medyo mura ang gulay, kaya pwede tayong bumili ng marami. At syempre, yung iba, pwede natin i-preserve. Ilagay sa freezer o gawin natin pickling, hindi ba? Nga pala, guys, yung palang bawang, ibablanch natin yan para hindi siya magkulay berde pag nilagay natin sa ating pickles. Kasang hiwa ko niyan, syempre, yung chop din para hindi naman masyadong malalaki yung ating garlic para kapag nagsandok tayo niyan o kumuha tayo ng pickles natin, sakto lang lahat yung laki at tama lang lahat. Ayan nga pala guys, nagblanch na ako ng bawang. Hindi ko na napakita na nabinlanch ko yan. Pagkatapos niyan, hiwain na natin yan ng mga chop na maliit lang para sakto lang. Tapos maglalagay din tayo ng sibuyas. At syempre nga pala, kailangan din natin ng paminta dyan. Yung pamintang buo sana, kaso wala para kaming stock. Pero pwede na yung isa lang, yung hindi masyadong durog. Yung cornflakes lang na ati paminta. Okay na yon. Ang mahalaga, meron tayong nailagay. So ilagay lang natin yung bawang sa loob. Pagsamasamahin natin lang yun lahat. At pagkatapos niyan guys, mix natin para hanggang ilalim makarating yung bawang. Hindi naman magtampo yung mga nasa ilalim kasi puro ibabaw lang. Haluin lang natin yan maigi. Pagkatapos niyan, 2 klase nga palang sibuyas yung ginamit ko. Isa nga palang puti at isa rin pula. Nakadepende sa inyo kung gusto ninyo puro pula lang. O nakadepende sa inyo kung gusto nyo puro puting sibuyas lang. Depende naman sa trip nyo yan guys. Kanya-kanya naman tayong trip, di ba? So ang aking trip, 2 klaseng sibuyas ang ilalagay ko. Isang puti at isang pula. Depende kung anong available na meron kayo sa kusina.
Pagkatapos yan, halu-haluin lang natin maigi yan guys. Yung iba nga pala naglalagay ng laurel habang pinapakuluan yung suka nila. Ako naman ayoko kasi ng lasa ng laurel. Pagkatapos niyan, sibuyas naman yung hihiwain ko. Gawin na rin niyo yan sa mga tahanan ninyo dahil tsak na mas makakatipid kayo kaysa yung luto kayo ng luto ng gulay. Diba lalo na minsan pag tinatamad tayo, tapos ang gusto natin magprito lang or ilalagay lang natin yung pagkain natin sa microwave or sa may air fryer. At least may gulay na tayo. Diba? Hindi na natin kailangan na magluto pa. Meron na tayong pickle sa rep. Depende naman sa inyo yan kung anong gulay na gusto ninyong i-pickles. Pwede din naman ninyo i-pickles yung repolyo. Pwede din naman ninyo i-pickles yung papaya. Kumbaga, tawagin sa atin atsara, di ba? Pwede na ninyo i-pickles yung mga radish o kung ano man ang murang gulay, guys. Para hindi tayo nasisiraan ng gulay. Gawin natin i-pickles natin yan. Pwede din naman natin i-pickles ang ating sibuyas o kaya ang ating bawang para mas makakatipid. Pero okay lang yung bawang kasi hindi naman sila basta-basta nasisira, hindi ba? Yung sibuyas medyo madali masira pero pwede ninyo yan i-preserve. Gawin na natin to sa mga tahanan natin para maiwasan natin yung mga masasayang na gulay o pagkain. Pwede naman tayo bumili o maghanap sa palengke ng mga murang gulay. Abangan natin kung ano yung pinakamurang gulay at mga nag-oversupply. Kung kayo naman ay mayroong kapitbahay na farmer, pagkatapos nakikita ninyo na oversupply sila, pwede kayong bumili ng marami pagkatapos gawin ninyong pickles o kaya naman i-preserve na ninyo, isipin ninyo kung paano ito mape-preserve at mapapatagal ng taon o kahit naman hindi taon tumagal yun, okay na kahit maabutin man lang ng ilang buwan, hindi ba? Para wala tayong masayang at walang matatapon na kahit anong pagkain. Sa dami ba naman ng nagugutom eh. Tulad ng sili natin ngayon, mga kamaskarap, sobrang mura ng kilo ng sili. Kaya ngayon summer, nag-iipon na kami. Gagawin namin chili oil yung iba. Pagkatapos yung iba naman, ida-dried namin. Pagkatapos, gagawin namin chili powder. Yung iba naman, gagawin kong pickles. Para sa depende yan kung anong luto namin magagamit yan. Pwedeng dried, pwedeng chili oil. Kapag gusto namin ng siomay, pwede naman din naman gamitin yung powder. Kung magtitimpla naman tayo sa iba't ibang luto natin, marami tayong pwedeng gawin sa mga gulay. Kaya habang mura, mag-imbak tayo at isipin natin kung paano natin mape-preserve yung mga gulay natin. At marami din tayong matutulungan na farmer kapag ginawa natin yon. Maiiwasan din natin na matapon at masayang yung mga pagkain. Kaya habang mura yung gulay, samantalahin natin at huwag tayong matakot na mag-research paano natin mape-preserve yung mga pagkain natin kahit walang preservative na ginagamit. Kasi suka lang, malaking bagay na yun para magamit mo para tumagal yung pagkain. Mga kamaskarap, maglagay din tayo ng fresh na labuyo dyan. Isiksik lang natin sa gilid yung ating mga fresh chili para may design. Kunwari, para din maganda ang presentation para pagkukunin naman natin. Medyo maaakit tayo kasi nakakatakam talagang tignan. Pero pag tinikman mo, talagang nakakatakam talaga. Siyempre, gawa ko yan. Kundi nga pala kayo mahilig sa maanghang, mga kamaskarap, okay lang kahit hindi kayo maglagay ng siling labuyo. Depende naman sa atin yan eh, kung anong trip natin, hindi ba? So, yun nga pala guys, nakita ko ng mga siling haba or siling panigang sa rep namin. Mukhang malapit na rin silang manguluntoy. Kaya yun, hiniwa ko na rin yun ng maliliit. Pero hindi masyadong maliliit na pino. Hiniwa ko lang ng pahaba, pati yung bell pepper. Pagkatapos niyan, isasama ko din na maipipickles ko. Ihiwalay ko sa isang bote at lalagay ko rin sa isang lalagyan. At doon ko siya lalagyan ng sauce ng pickles para ma-preserve din natin yun at hindi masayang. Sa nga pala, kamaskarap, ang aking version nga pala ng pickles, ang lalagay ko lang ay suka. So, magdadagdag tayo dyan ng tubig at pagkatapos maglalagay din tayo dyan ng paminta. Yung flex lang, wala kasi akong peppercorn. At syempre maglalagay din tayo ng asukal. Yung iba naglalagay ng laurel, yun nga yung sabi ko kanina. Pero sa akin kasi hindi na ako maglalagay kasi hindi ko trip yung lasa. Nakadepende sa inyo kung anong gusto ninyong ilagay dyan. Pwede din naman kayong maglagay ng pampalasang nilalagay ninyo. Naglalagay ko yung sarap or anumang mix na ilalagay ninyo. Depende sa inyo kung anong ilalagay nyo. Sa akin kasi okay na yung asin at asukal lang at suka. Para sa akin,
malasa na yon. Mas gusto ko kasi yung lasa ng mga sinaunang luto compare mo sa maraming nilalagay sa panahon ngayon. Okay na kasi sa akin yung lasa ng pickles na ganyan. Kasi nga, kung ipapartner naman natin yan sa mga prito or kahit anumang ulam, magkakalasa na rin yan, hindi ba? Pagkatapos yan mga kamaskara, pakukuluan lang natin yan na maigi para maluto yung suka. Siyempre malalaman natin na luto na yung suka kapag namatay na yung acid ng suka, kapag natikman natin na hindi na masakit sa lalamunan o parang may gumuguhit, aba, luto na ang ating suka. Pagkatapos na ilagay ko na yung mga ingredients, pwede ko na yan halu-haluin habang hindi pa natin niluluto para medyo ma-dissolve na yung kanyang mga ingredients, 'di ba? Ayan, para mawala na. Huwag natin halu-haluin siya kapag nasalang na. Isalang lang natin siya sa ating kalan para hayaan natin lang siyang kumulo at maluto yung suka. Huwag na natin pag-mix-mix yan kasi hindi naman kailangan na mekos-mekosin yan, guys. At pagkalipas ng ilang minuto, guys, ayan, at kumukulo na ang ating sabaw. Sabaw no? Ayan na, at kumukulo na ang ating sauce ng ating ilalagay sa ating pickles. Ayan na, pwede na natin yan ibuhos habang mainit pa. Pasensya nga pala sa background kung medyo maingay kasi may ginagawa kasi dito sa aming katabing bahay. So, ayan, ibuhos na natin. Yung tira nga pala niyan, ilalagay ko doon sa sinasabi ko kanina na siling panigang at saka bell pepper na ipipickles ko din para hindi masayang. Pagkatapos niyan, ayan na guys, pwede na natin yan itabi para kinabukasan, pwede natin gamitin. Ayan nga pala yung sinasabi kong siling haba guys, di ba napakaganda, pwede din kayong gumawa niyan sa bahay ninyo para ma-preserve natin yung pagkain at matulungan natin yung mga farmers. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like kung nagustuhan niyo ang video na to. At sa mga nanood mula umpisa hanggang dulo, maraming salamat po. Bye-bye!